Dating OFW na harang sa immigration dahil sa dala nitong passport at mga dokumento. Isang Pinay na dating OFW sa Israel ang naharang sa immigration dahil napag-alaman na peke ang dala niyang passport at mga dokumento. Eto guys, yung lagi kong pinapaalala sa mga nakaraang video ko na huwag kayo makikipagtransaksyon sa mga nakikilala nyo lang online kagaya ng TikTok. Gumastos ang kababayan nating Pilipina na umaabot sa 700,000 pesos para sa mga peking dokumento na dala niya. Pero ang bagsak ay naharang pa din siya sa immigration. Hindi natin alam kung may alam siya ng mga peke ang dokumento na dala niya o baka biktima lang din siya. Panoorin nyo ito. Naharang ng Bureau of Immigration ng sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang isang Pinay na gumamit ng peking passport na nabili raw niya sa TikTok app. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, kinilala ang Pinay na si Josephine na nagpakita raw ng peking Belgian passport. Si Josephine ay nagtangkang umalis patungong Erkan, Cyprus sa pamamagitan ng flight ng Kuwait Airlines. Una nang ipinakita ni Josephine ang kanyang pasaporte sa Belgium sa mga otoridad ng immigration, kung saan sinasabing lumipat siya mula Kuwait patungong Izmir sa Turkey. Gayunpaman, napansin ng mga opisyal ng BI na maraming hindi pagkakapare-pareho sa kanyang passport at dapat na arrival stamps nito. Kaagad itong dinala sa Duty Immigration Supervisor na siyang namang nagsumite ng mga dokumento para sa forensic screening. Kinumpirma naman ng BI's Forensic Documents Laboratory ang passport residence card at immigration stamp ni Josephine na pawang pong mga peke. Nang malapit na itong arestuhin ay kaagad daw po itong sinabihang meron itong Philippine passport at dating overseas Filipino worker sa bansang Israel. Na-deport siya sa Israel dahil sa pagtatrabaho ng walang valid visa. May nakalagpo man siya ng TikTok video na nag-aalok ng mga pasaporte ng EU upang maglakbay ng walang visa sa maraming bansa. Nagbayad umano siya ng kabuuang 700,000 pesos para sa kanya lang pong mga fake documents. Pinangakuan din anya siyang magtatrabaho umano sa Greece bilang caregiver na may alok na 180,000 pesos na sweldo kada buwan raw po yan. Kagad naman daw pong itinurn over si Josephine sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para po mabigyan ng agarang tulong at makapagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanyang illegal recruiter. Kaya guys, sisiguraduhin natin na dapat sa mga legit agency o mga opisina ng gobyerno tayo makikipagtransaksyon. Dahil sa ganong kalaking pera na 700,000 pesos, ay napakarami na siyang pwedeng mapuntahan o ma-applyan na agency. Lalo na ang mga agency ngayon ay wala ng placement fee. Kaya kapag involved ang malaking pera ay madalas ay scam yan. So ayun guys, sana maging paalala ito sa lahat na dapat maging mapanuri tayo at mapagmatsyag. At huwag kayong basta maniniwala sa mga tao na nakikilala nyo lang online. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.